Naisip mo na ba kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng isang paborito mong kwento? Kumbaga, ano yung mga nakatagong makinarya nito? Sa pagtalakay natin ngayon, literal na bubuksan natin ang Storyteller's Toolkit. Sisilipin natin yung mga sekretong kasangkapan na ginagamit ng mga manunulat para manipulahin, in a good way ha, ang karanasan natin sa pagbabasa. Gagamitin natin yung teorya na narratology ni Gerard Janet para himayin yung mahika sa likod ng mga salita. Tara, simulan na natin. Hahatiin natin ang kabuhuan ng talakayang ito sa 4 na bahagi. Una, titingnan natin ang arkitektura ng mga salaysay, susundan ng pagmamanipula ng panahon, tapos yung bilis ng pagsasalaysay at panghuli ang dalas ng mga pangyayari. Simulan natin dito sa unang bahagi, ang arkitektura ng mga salaysay o kung paano ba talaga pinagpapatang-patong ang mga antas ng isang kwento. Alam nyo, isipin nyo na lang ang isang kwento bilang isang malaking sibuyas na may iba't ibang patong. Mula doon sa pinakalabas na antas, tinatawag natin itong extradigetic kung saan nandyan yung pangunahing tagapagsalaysay, papasok tayo sa intradigetic o yung mismong mundo ng mga tauhan. Tapos, pababa pa sa pinakaloob, yung metadigetic. Ito naman yung eksaktong kwento sa loob ng isang kwento. Isang magandang halimbawa nito ay kapag may isang guro sa loob ng aklat na nagkukwento rin tungkol naman kay Marguerite Bourgeois. 'Di ba parang giant puzzle lang? Pero teka, ano kaya ang mangyayari kapag biglang naisipan ng manunulat na sinadyang basagin ang mga patong na ito, dito na nagiging sobrang masining at aaminin ko, medyo nakakalito ang lahat. Ang tawag natin dito ay metalepsis, literal na parang ginigiba ng manunulat ang ika-4 na dingding ng panitikan. Isipin mo na lang to. Paano kung yung modernong tagapagsasalaysay ay bigla na lang pisikal na pumasok sa mismong mundo ni Marguerite Bourgeois noong ika-17 siglo? Imposible, di ba? Iyan ang metalepsis. Sinasadya itong gawin ng mga manunulat para magkabanggaan ang dalawang magkaibang realidad, para makalikha ng matinding ilusyon, o paminsan para lang sadyang lituhin tayong mga nagbabasa. Pinapaalala lang nila sa atin na sila ang may buong kontrol sa linya sa pagitan ng totoo at ng imahinasyon. Okay, punta naman tayo sa ikalawang kasangkapan, ang pagmamanipula ng panahon at kung paano binabaluktot ang kaayusan nito sa loob ng naratibo para bumuo ng tensyon. Ngayon, tinatawag ni Janet itong hindi chronological na pakukwento bilang anachrony. Makikita nyo rito na may dalawa itong pangunahing direksyon. Pwede tayong lumingon pabalik sa nakaraan, ito yung analepsis o flashback na alam na nating lahat para magbigay ng mas malalim na konteksto o mga sekreto. O kaya naman, pwede tayong biglang tumalon ng diretso sa hinarap gamit ang prolepsis o flash forward. Ito yung matinding ginagamit para talagang pukawin yung kuryosidad natin. Ang nakakatuwa dito ay kung paano natin eksaktong sinusukat ang isang flashback o analepsis. Tingnan nyo itong timeline. Kinakalkula talaga ito based sa reach o kung gaano kalayo sa nakaraan tayo dinala ng kwento at doon sa extent o kung gaano katagal yung naging takbo ng alaala mismo. Hindi lang siya basta-basta pag-alala, may sukat pala yan. Tumungo naman tayo sa ikatlong bahagi, ang bilis ng pagsasalaysay, na ituturing natin ngayon bilang matematika ng bilis ng naratibo. Alam ko, mukha siyang math class bigla. Pero isipin nyo na lang ang mga formulang ito bilang silinyador o gas pedal ng isang kwento. Meron tayong NT o narrative time, ito yung mismong oras na ginugugol natin sa pagbabasa. At may ST o story time, ito naman yung aktwal na oras na lumilipas doon sa loob ng mundo ng kwento. Kapag minanipula ng manunulat ang dalawang ito, kontrolado na nila kung gaano kabilis o kabagal nating mararanasan yung plot. Tingnan natin ang unang galaw, ang pause o tigil. Dito, ang oras sa mismong kwento ay literal na humihinto at bumabagsak sa zero. Walang nangyayari, walang gumagalaw sa mga tauhan, pero yung oras mo sa pagbabasa ay tuloy-tuloy pa rin. Bakit nila ginagawa to? Para makapagpinta ng napakadetalyado at buhay na kapaligiran. Sandaling tumigil ang mundo para ibigay sa atin yung eksaktong hitsura o pakihamdam nitong lumang bahay. Sa kabilang banda naman, may tinatawag tayong scene o eksena. Magandang halimbawa nito ay ang isang mabilis na dialogo. Dito, ang oras na nauubos mo sa pagbabasa ay halos perpektong tumutugma sa oras na ginugugol ng mga tauhan para magsalita. Ang epekto, nakakalikha ito ng agarang tensyon. Pakiramdam mo kasi ay nangyayari mismo sa harapan mo yung sagutan at drama.
Ngayon, paano kung gusto nating bumilis? Dito na papasok ang summary o buod. Pansinin nyo, ginagamit ng manunulat ang summary para agresibong siksikin ang 5 buong taon ng buhay sa loob lang ng isang napakaikling pangungusap. Ginagawa to para mapanatili ang momentum ng naratibo at bilisan yung usad ng mga pangyayaring hindi naman kailangan ng sobrang detalyeng pagpapaliwanag. Fast forward, ika nga. At para sa pinakamabilis na galaw, nandyan ang ellipsis. Dito, ang oras ng pagsasalaysay mo ay nagiging 0, pero ang oras sa kwento ay bigla na lang tumatalon ng 10 taon. Literal na nilalaktawan nito ng buong buo yung lahat ng hindi na kailangang detalye para dalhin agad, boom, sa susunod na critical na yugto ng kwento. Dumating na tayo sa ika-4 at huling bahagi, ang dalas ng mga pangyayari at kung paano hinuhubog ng manunulat ang ritmo ng naratibo. Ayon kay Janet, mayroong nakakabiyahing matematika rito. Tinitingnan natin kung ilang beses ba talaga nangyayari ang isang bagay sa loob ng kwento, iyan yung S para sa story, kumpara sa kung ilang beses ba itong isinasasalaysay o kinukwento sa atin, iyan naman yung N para sa narrative. Makikita nyo rito na may 3 pangunahing uri nito. Simulan natin sa singulative o singulatibong pagsasalaysay. Ito na yung pinakasimple at pinakadiretso sa lahat. Kumbaga, nangyari ang isang bagay ng minsan at kinwento rin ito sa atin ng manunulat ng eksaktong 1 beses lang. Walang labis, walang kulang. Normal na takbo lang. Pero kapansin-pansin itong repeating o paulit-ulit na pagsasalaysay. Dito, ang isang nag-iisa ngunit napakahalaga o traumatikong pangyayari ay inilalahad ng paulit-ulit mula sa iba't ibang pananaw. Kaya nga, isang aksidente lang pero kinuwento ng nanay, ng kaibigan at ng guro. Sinasadya itong gawin para talagang ibaon sa isip natin kung gaano katindi ang naging epekto ng nag-iisang pangyayaring ito sa buong takbo ng kwento. At syempre, para hindi naman tayo mabogod sa mga araw-araw na nakagawian ng mga tauhan, ginagamit ang iteratibo o iteratibong pagsasalaysay. Ibig sabihin, 1 beses lang kinukwento sa atin ang isang aksyon na ginagawa naman pala araw-araw o paulit-ulit ng tauhan. Tulad nitong pagtitinda ng pandesal ni Mang Tonyo tuwing umaga. Tipid sa salita, pero mabilis nating nauunawaan ang malaking bahagi ng buhay ng karakter. Umaasa ako na pagkatapos ng talakayan natin ngayon ay may nakuha kayong mga bagong kasangkapan para mas maintindihan ang toolkit ng mga paborito niyong manunulat. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Paano mo mapapansin at kikilalanin ang mga nakatagong mekanismong ito ng panahon, bilis at realidad sa susunod na magbuklat ka ng isang aklat? Isang malaking hamon na suriin natin at huwag lang tanggapin ng basta-basta ang mga planadong realidad na inilalatag sa atin ng mga salaysay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito.